Pagkatapos ay tumalikod si Henry at sinabing wala siyang magagawa at kailangan niyang humanap ng ibang paraan at naging kasiya siya ang kanilang pagsasama habang tumatagal ito. Nagulat si Hector sa kanyang inasal. Nagtanong si Henry kung may mali ba. Pinatigil siya ni Hector at sinabing hindi siya dapat maging ganoon. Idinaragdag na hinihiling lang niya kay Henry na buhayin siyang muli gaya ng pagbuhay nito sa sarili. Sinabi niya na kung gagawin iyon ni Henry, tuturuan niya ito ng pag-eespada at tutulungan pa siyang makapaghiganti sa emperador. Nagpasalamat si Henry sa alok ngunit sinabing nabuhay siyang muli ng dahil sa pagkakataon at ang pinakamataas na magagawa niya ngayon ay tawagin ang mga kaluluwa ng mga namatay sa ganitong paraan. Tinawag ito ni Hector na necromancy, at sinabi ni Henry na gaya ng sinabi ni Hector, si Henry lang ang nawawalan ng anuman kaya walang dahilan para magsinungaling siya. Idinagdag niya na ang necromancy at resurrection ay dalawang magkaibang uri ng mahika at sa kanyang kasalukuyang buhay ay wala siyang kaalaman sa black magic kaya hindi niya maaaring isugal ang buhay ni Hector sa sitwasyong ito. Sumang-ayon si Hector at nalungkot, nagtatanong kung talaga bang wala ng paraan at sinasabing kung babalik siya sa kabilang mundo sa pagkakataong ito, hindi niya alam kung gaano pa katagal siyang maghihintay sa dilim. Sinabi ni Henry na ang kabilang mundo ay mas kakilakilabot kaysa sa inakala niya. Sinigawan siya ni Hector at nakiusap na tulungan siya, sinasabing nanalangin siya sa Diyos sa buong buhay niya. Ngunit walang katulad ng Diyos ang umiiral at pagkatapos niyang mamatay, mayroon lamang walang katapusang kadiliman at kawalan ng pag-asa. Nagmungkahi si Henry ng ibang paraan at sinabing hindi niya alam kung gagana ito. Ipinaliwanag niya na ang kanyang resurrection ay hindi kumpleto at bagaman nakamit niya ang antas ng isang 8-circle wizard, hindi pa niya nalulutas ang misteryo ng resurrection at immortalidad. Sinabi niya na ang black magic ay maaaring maging iba at nagtanong kung narinig na ba ni Hector ang tungkol sa mga necromancer. Ipinaliwanag niya na ang mga sabi-sabi ay nagsasabing ang mga necromancer ay may kapangyarihang ibalik ang mga patay at gawin silang undead. Nagtanong si Hector tungkol sa undead at ipinaliwanag ni Henry na katulad ito ng konsepto ng mga lich ngunit sinasabing iba ito. Sinabi niya na ang mga lich ay naghahabol ng immortalidad pagkatapos ng kamatayan at naninirahan sa mga restricted na teritoryo at idinagdag na bagaman mukhang mga lich, sila ay mga tao pa rin. Ipinaliwanag niya ng simple na sila ay para sa mga wizard kung ano ang mga sorcerer at maaaring may kakayahan silang ibalik ang mga tao bilang undead. Nagtanong si Hector kung sinasabihan ba siya ni Henry na maging undead. Sinabi ni Henry na ito lamang ang pangunahing paraan sa ngayon at kung mahahanap at masusundan nila ang ganoong mga necromancer, maaari silang makakuha ng impormasyon tungkol sa resurrection. Sinabihan niya si Hector na pag-isipan ito at sinabing mas mabuti pa ang gumapang sa lupa kaysa manatili sa dilim. Sumang-ayon si Hector at sinabing ang pagiging undead ay tiyak na mas mabuti kaysa sa pananatili sa dilim. Ngunit nagbabala kay Henry na huwag kalimutan ang kanyang pangako at sinabing kung sisirain ito ni Henry, maglalagay siya ng sumpa ng kamatayan dito na kasing lalanang sa kanya. Nagtanong si Henry kung ano ang ibig niyang sabihin sa sumpa. Pagkatapos ay sinabing hindi kailangang mag-alala ni Hector at sisiguraduhin niyang tutuparin ang kanyang pangako. Pagkatapos ay nagsimulang magliwanag ang ring ni Hector sa kamay ni Henry. Napansin niya ito at nagtaka kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Hector na naglagay siya ng sumpa sa ring at dahil wala siyang ibang maibibigay ngayon, naramdaman niyang kailangan niya itong gawin. Kaya hindi dapat masyadong magalit si Henry tungkol dito. Nagtaka si Henry tungkol dito at sinabing tatawagan niya si Hector dito tuwing gabi ng full moon at aasahan niya ito. Sumang-ayon si Hector at sinabing ibinibigay na niya ang lahat ng maaga at hindi na kailangang maghintay. Maaari na nilang simulan ang pagsasanay agad. Inisip ni Henry na ito ang dahilan kung bakit mapanganib ang black magic. Inilabas niya si Hector sa training ground. Nagtanong si Hector kung nag-aaral ba si Henry ng Imperial Swordsmanship sa umaga at gustong matutunan ang kanyang pag-eespada sa gabi. Sinabi ni Henry na yun lang ang kanyang pagpipilian. Nagbabala si Hector na magiging mahirap ito dahil habang mas marami ang natututunan ni Henry ng mga bagay tulad ng pag-eespada, mas nagiging sanay ang kanyang katawan dito. Sinabi ni Henry na kailangan niya lang matutunan ang parehong sabay. Tumawa si Hector at sinabing sa halip na pag-usapan lang, mas mabuti para kay Henry na maranasan ito. Nagsimulang tumakbo si Hector at sinabihan si Henry na sundan siya at tumayo sa isang partikular na posisyon. Pagkakita kay Henry na nakatayo, sinabi ni Hector na mayroon itong magandang poster. Ngunit dahil pamilyar na ito sa circle step, hindi ito magiging madali. Sinabi ni Henry na susubukan niya lang at tinanong kung ano ang pangalan ng footwork.
Sumagot si Hector na ang footwork ay footwork lang at kinu-question kung kailangan ba talaga nito ng pangalan. Sinabi ni Henry na tatawagan niya itong Hector Step base sa kanyang pangalan. Sumang-ayon si Hector at nagsimulang tumakbo. Si Henry, na nagulat sa kanyang bilis at nahihirapang sumunod, ay inisip na ang footwork na ito ay mas irregular kumpara sa circle step at tila ba sumasayaw siya. Napagpasyahan niya na sa pagkakataong ito ay sisiguraduhin niyang mapapabagsak si Bern. Habang lumiliwanag ang langit, bumagsak sa lupa si Henry dahil sa pagod. Sinabi ni Hector sa kanya na dapat siyang nagpahinga sandali at binanggit na tila gustong-gusto talagang patayin ni Henry ang emperador. Hinihingal na nagtanong si Henry kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Hector na ang pagsisikap ay hindi nabibigo. Maaaring wala siyang alam tungkol sa mahika, ngunit ang pag-eespada ay ginagawang mas malakas ang isang tao habang mas nagsasanay sila. Sinabi ni Henry na ang mahika ay ganoon din. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Hector na kalimutan iyon at tinanong kung ano ang plano niyang gawin pagkatapos mapabagsak si Bern. Sumagot si Henry na magtutuon siya sa pagpapakadalubhasa sa aura. Tumawa si Hector at binanggit na nagsisimula pa lang si Henry at nagkomento na magaling siyang magpatawa ng tao. Iginiit ni Henry na kapag nakuha na niya ang aura, malamang ay magiging isang magic knight siya. Sinabi ni Hector na ngayong nabanggit niya ito, tila hindi na maiiwasan iyon at nagtaka kung ibig bang sabihin noon ay siya ang magiging guro ng pinakadakilang magic knight sa kontinente, idinaragdag na ang pag-iisip pa lang tungkol dito ay nakakatakot na. Ang isang swordmaster na gumagamit ng sorcerer level na mahika ay maaaring maging mapanganib. Itinama siya ni Henry, sinasabing hindi ito tungkol sa paggamit ng sorcerer level na mahika, kundi ang paglampas sa antas ng isang mahusay na wizard. Sinabihan siya ni Hector na itigil ang daldal, bumangon at kumuha na ng kontrol. Sa araw, nakipag-sparring si Henry kay Bern at sa wakas ay nagawang mapabagsak ang espada nito. Si Bern, na pagod at nagulat, ay inamin ang pagkatalo at sinabing hindi siya makapaniwala. Nagtaka si Henry kung nanalo nga ba siya. Kinumpirma ni Bern na oo, sinasabi kay Henry na nanalo siya ng malaki. Nagkamayan sila at pinahalagahan ang isa't isa. Inisip ni Henry na sa madaling araw ay nag-ensayo siya ng Imperial Sword Skills at sa gabi ay nag-ensayo siya ng Hector's Sword Skills. 3 buwan na ang nakalipas simula nang makilala niya si Hector at nagtagumpay siya sa pagpapakadalubhasa sa parehong kakayahan. Nagawa pa niyang mapabagsak si Bern, ang kanyang layunin. Napagnilayan niya na si Bern ay isang dalubhasang swordsman, isang veteranong tagapagtanggol at isang bayani ng digmaan. Ngunit natalo siya ng mga kasanayan ni Henry sa pag-eespada, na nag-iiwan ng walang dahilan upang manatili sa manor. Ibinulong niya na sa wakas ay makakapamuhay na siya. Tumawa si Bern at inamin na bagaman pinuri niya si Henry noong nakaraang araw, dapat na niya itong aminin ng lubos, tinatawag si Henry na isang henyo. Sinabi ni Henry na binobola siya nito at itinangging henyo siya. Iginiit ni Bern na masasabi niya nang may kumpiyansa na si Henry ay isang henyo. Napapansing bagaman Imperial swordsmanship lang ang itinuro niya rito, binago ito ni Henry upang lumikha ng isang bagong estilo. Nagpasalamat si Henry sa papuri. Idinagdag ni Bern na sinasabi lang niya ang katotohanan at tinanong kung ano ang plano ni Henry na gawin susunod. Sinabi ni Henry na kung maaari lang, gustong-gusto niyang manatili at punan ang kanyang mga kakulangan, inaming mas sakam siya kaysa mapagkumbaba. Tumawa si Bern, sinasabing halata naman ito, ngunit ipinaalala sa kanya na ang aura ay hindi isang bagay na mapapakadalubhasaan sa simpleng pagsasanay lamang. Pagkatapos ay humingi ng pabor si Henry, ipinapaliwanag na iniisip niyang umalis sa mansyon at sumali sa hukbo, at nagtanong kung may alam ba si Bern tungkol sa noblesse oblige. Nagtanong si Bern kung ang tinutukoy ba niya ay ang mga tungkulin ng maharlika, at kinumpirma ito ni Henry. Ipinaliwanag ni Henry na ang noblesse oblige ay ang tungkulin ng isang maharlika na magbahagi ng kapangyarihan, magpakita ng moral na halimbawa at maglingkod sa lipunan. Idinagdag niya na kung ang isang tao ay may pera o kapangyarihan, obligasyon nilang ibahagi ito. Iyon ang sistemang noblesse oblige. Nagtanong si Bern kung hindi ba sakop ang kanilang pamilya sa sistemang iyon. Napapansing mula sa alam niya, kailangang maging isang count o mas mataas pa upang pasanin ang ganoong responsibilidad. Kinilala ito ni Henry, ngunit sinabing nagbibigay ito ng mas malaking dahilan para makilahok siya. Inisip niya na isang malaking karangalan para sa isang baron na veterano ng digmaan ang kumuha ng kontrol sa militar at rerespetuhin siya saan man siya magpunta.
Nagtanong si Byrne kung may dibisyon ba siyang nasa isip at kinumpirma ito ni Henry na nagsasabing alam niya ang isang lugar, ang Forest of Evil. Nagulat si Byrne at tumutol, sinasabing ang Forest of Evil ay masyadong mapanganib at tiyak na tatutol ang Panginoon. Sinabi ni Henry na nakakuha na siya ng pahintulot ng kanyang ama, idinaragdag na ang kondisyon ay talunin si Byrne sa pag-eespada na katatapos lang niyang makamit. Si Byrne, nagulat pa rin, ay nagsabing kalokohan iyon at iginiit na kailangan niyang talakayin ito sa Panginoon, sinasabing laban siya rito. Sinabi ni Henry na hindi siya mapipigilan ni Byrne dahil nakapagpasya na siya. Nang maglaon, nakipagkita si Byrne kay Baron Hans at nagtanong kung talaga bang binigyan niya si Henry ng pahintulot na magtungo sa Forest of Evil. Kinumpirma ni Hans na oo, ngunit sa ilalim lamang ng isang partikular na kondisyon. Lumitaw si Henry, nagsasabing katutupad lang niya sa kondisyong iyon. Parehong nagulat sina Hans at Byrne sa nakita. Humingi si Hans ng kumpirmasyon at nag-aalinlangang inamin ni Byrne na ito ang katotohanan. Hinamplas ni Hans ang kanyang kamao sa mesa, sinasabing imposible ito. Sinabi ni Henry na tinupad niya ang kanyang pangako sa kanilang dalawa at nakiusap na payagan siyang pumunta sa Forest of Evil. Tumutol si Byrne, kinukwestiyon kung seryoso ba si Henry sa kanyang pangako. Kinumpirma ni Hans na seryoso siya. Sumingit si Henry, nagmamakaawa para sa pagkakataong patunayan ang sarili, sinasabing kailangan nila ng mas malaking mundo. Ikinatwira ni Hans na ang ganoong mundo ay hindi nangangailangan ng Forest of Evil, sinasabing masyado pang bata si Henry para intindihin ang panganib nito. Kinilala ni Henry na alam niyang ang Forest of Evil ay tinatawag na dulo ng kontinente at kung saan naroon ang mga pinto ng kabilang mundo. Ipinaliwanag niya na mayroon itong mahabang kasaysayan at isa sa pinakamapanganib na lugar sa imperyo kung saan maraming mga demonyo ang lumitaw na noon. Iginiit ni Hans na hindi niya maipapadala si Henry doon kahit na siya ang tagapagmana dahil ang mga baron ay kulang sa kapangyarihan sa hukbo. Hinamon ito ni Henry, nagtatanong kung ang tanging dahilan ba para sumuko ay dahil siya ang tagapagmana at nagtaka kung ano ang magagawa niya bilang tagapagmana ng isang pamilyang walang kapangyarihan. Iginiit ni Hans na hindi iyon ang ibig niyang sabihin. Sinabi ni Henry na anuman ang sabihin, nakapagpasya na siya at idineklara na aalis siya sa mansyon kinaumagahan, nag-aalay ng kanyang huling pagbati habang yumuyukod. Pagkatapos ay umalis siya, isinasara ang pinto ng malakas, iniisip na ito na rin ang pamamaalam sa lugar na iyon. Nang maglaon, pumunta si Henry sa training ground at nagsimulang i-swing ang kanyang espada. Ang ilang mga nanunood ay nagchichismisan, nagtataka kung talaga bang pupunta siya sa Forest of Evil. Sinasabing narinig nila ito ng malinaw at kinukwestiyon kung inaprubahan ba ito ng Panginoon. Sa pagdating ng gabi, huminto si Henry sa pag-eensayo, hinihingal na sapat na ito para sa araw na iyon. Lumapit ang kanyang ama sa likuran niya at sinabing hindi pa siya nakakakita ng ganoong estilo ng pag-eespada noon. Napansin siya ni Henry at nagtanong si Hans kung anong estilo ng pag-eespada ang nakita niya at kung si Henry ba mismo ang lumikha nito. Nag-atubili si Henry at sinabing binago lang niya ang Imperial Swordsmanship ayon sa kanyang panlasa. Sinabi ni Hans na sa lahat ng oras na ito ay nagkamali siya ng pagkakilala kung sino si Henry. Nagulat si Henry at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi ng kanyang ama na napagtanto niya ito matapos ang tunggalian ni Henry kay Kevin at itinanong ang dahilan kung bakit itinago ni Henry ang kanyang lakas sa lahat ng oras na ito. Sinabi ni Henry na hindi niya ito itinago at sadyang hindi niya lang talaga ipinakita. Pagkatapos ay nagtanong kung bakit nandoon ang kanyang ama. Sinabi ni Hans na ang mahinang bata ay talagang lumaki na at pagkatapos ay dumiretso sa punto na nagsasabing nagpasya siyang igalang ang hiling ni Henry at papayagan siyang pumunta sa Forest of Evil. Iniyuko ni Henry ang kanyang ulo at nagpasalamat sa kanyang ama. Pagkatapos ay ipinasok ni Hans ang kanyang kamay sa bulsa, naglabas ng isang sobra at sinabing gusto niya itong ibigay kay Henry. Habang hawak ito, nagtanong si Henry kung ano ito. Ipinaliwanag ni Hans na ang mga taong naglakbay sa kagubatan noon ay nakatalaga doon bilang isang hukbo at narinig niyang may isang mataas na opisyal mula sa Fort Kilburn ang nandoon. Sinabi niya na ang sobra ay isang liham ng rekomendasyon at isang aplikasyon para sa pag-enlist at sinabihan si Henry na ibigay ito sa kanya. Itinanong ni Henry ang pangalan ng opisyal at sinabi ni Hans na ang pangalan niya ay Esselin na isang lieutenant noong unang na-draft si Hans bilang isang batang sundalo. Sinubukang alalahanin ni Henry si Esselin at ibinulong na dahil hindi niya ito matindaan mula sa kanyang dating buhay, malamang ay hindi ito ganoon kahalaga.